Hi guys, good morning. So we're going to i-push me karon sa kanakay niya pambot. So nami sa Agaw, Riverside kay. Nagulat mi sa mga kauban guys kay anak ni og pambot dapat tayo. Una masakyan guys. So maadto mi sa ambot. Kaya ito guys. See ya. Sa mga black gendas, all na siya lang sa wall. We built that long ago. Tingala ang project engineer. Nanuman nga. It is very important to all of us to know the safety protocol. Okay, so ang person in charge na diyan. So Hindi ka anakay niya mi guys. Welcome to Agaw, Cheris. So nabot na kita guys no. pati sa bansa sa bansa. Kot. So mga kainin kot, talikot. So na nabidri sa amon. Okay for today's tip. Hello. As mighty Agusan River because it is the third longest river in the Philippines. So imagine, ikatulo siya na pinakadako and first navigable river in the Philippines. Aabot to hanggang Davao and as far as Cotabato. Okay, ang first na to is the Cagayan River ng Luzon, Cagayan Valley. Ang kaduhan na to ang Rio Grande ng Cotabato and of course ang atong Agusan River. Agusan means Agos, no? It means Agos, where the water flows. Okay, since Butuan is duldul man ta sa dagat, so we are the catch basin of all the waters coming from the upstream. So kita ang downstream diri ng area. So muna basically ang atong makita di kitchen ang nakatinaw. It's all because of desiltation or any activities upland areas. So kung what to affected ang atong water diri padulong sa dagat. Okay, so ang gawas ani niya padulong tanto sa dagat. Okay, so we have a very rich in history. No, I hope everyone yung nakabaluan na. And also we have an interesting culture. No, right now kita naka-experience na economic growth sa Butuan. Di ba? Na natin mga malls and any other establishment gani nagtukod na gyud diri. So na-feel na nato ang ato economic growth diri sa Butuan. Historically, Butuan was a flourishing trade center in Southeast Asia. No, from 9th century to the time of Srivijayan and Majapahit empires. Okay, so kanang mga lain-laing mga kingdom nagsulod na diri sa ato. Man likewise kita po dagadto na pud na sa ilaha, no? Before the coming of Magellan, munang it is not really good to know nga ingnon nga Magellan discovered the Philippines, no? Naanatay civilization, okay? So naanay ancient kingdom, naanay kumaga dili ng mga tao as what Ma'am Chet said a while ago, no? Dili ng mga knows how to build a boat, no? In a very unique and kanang lahi nga klase nga pagkahimo, no? Kung atong mas gusto pa niyong hibawan much deeper pa about the balangay, okay? And according to the Songshi records, no, the first Philippine tribute mission to China came from Butuan as early as 11th century. Okay, so mo nag-ingon ni Ma'am Chet nga nag-establish na tanad to good relations. Sa napay embassy na to with the gold tablet nga naka-engrave itong atong mga gisulat, no, ng mga baybayin. So meaning to say, nana day anindot nga relasyon ang Butuanon or the whole Filipino ngadto sa mga Chinese people. What happened right now? Okay, so wala for sure ang ila pong mga kuan nito mga katigulangan knows about the history, no, the rich history and the relationship na established na sa una pang panahon. Okay, why I am telling this to all of you, no? Because it is really important that we Butuanon must know our roots, no? Kabalot ta kung asa tagikan, our seafaring skills and our boat building techniques, no, from our Austronesian ancestors. So dili na nato siya kalimtan. So kung nag-learn kang Ma'am Chet kaganihan, no, when ganing gamit sa iyang init sa iyang kaugalingon to tell a story of Butuan, no? So mo pa lang kita, at least kita Butuanon people kabalutaan na. Very simple ang activity. But there is a very big impact, no, ani niya. Sa karon we experience this boat, but hopefully, hope and pray, Ma'am Chet, madayon gid siya nga someday na nagitay replica of the balangay nga mo traverse na gyud aning atong mighty Agusan River para everybody can experience kung unsa gid ang pagsakay sa balangay, no? This is dili lang ni siya nga gibuhat not just for the guests, not just for the visitors, not just for the foreigners, but we as Butuano, no? Yes, so mo tabang kampuan nga madayon na gid siya. So this activity is actually a baseline information. Your suggestions, your comments, your recommendations, your reactions, anything that you want to write sa papers later on ihatag ni Ma'am Chet would really greatly help, no, sa pag-improve unsa may mga kulang and papadayon nato ang atong Balangay River Cruise of Butuan, the unique Balangay River Cruise of Butuan. Yung na kong istorya nga. Yes, ma'am. So ni-utilize lang tani nga boat diri karon because mo maginato nga dito po. Sa city man mo daghang sa dagko nga boat nga balangay. And since kwanta kaning we are the home of the balangay, then sad to note nga wala tay balangay diri nga makita. So the dream is ibalik ang balangay diri. So and we are in the study pa kay ang marina na siya ruling ang mga wooden boats i-out na gyud sa service. Decommission na gyud sila tanan. And it would kill our boat industry. We are trying to relive our ancient technology, our ancient way of building boats. Yeah, here comes kaning balaod karon nga mawala siya. So we're trying to have this nga kanang nangita mi pamaagi hybrid baka siya or wooden baka gyapon laminate lang siya i-coat lang siya epoxy resin or whatever sa mga pwede nga maagihan. Nagimo ko business plan ani because naay mga negosyante ko nga gusto ko sila mo-own og balangay and sila mo operate para na like food na tanan. Ang dream ani is na siya mga pasalubong center nga na-connect sa atong destiny. Souvenir items ay sayo. Souvenir items nga na-connect sa atong community. Food Butuanon nga pagkaon nga nalimtan na i-relieve ko na namo karon amo nang revive because we are going back to our roots. Kung mapil ang uban. So mo ni nga ang kani siya lang siya ingon nga tourism promotion at least remembering who we are sa people ana siya. So mo ni siya nga naani siya karon so siguro makatag feedback form sa inyo. Tungod nga gusto gid namo nga mahimo ni siya nga mabisi na pud ni siya nga ang tanan maka-avail na sa services o makahibalo na sa atong history o maka-enjoy pud ani siya. Kaya ang ila pong ang ruling pud sa marina naman po exemption. I-exempt man pud nila ang tourism activity, ang river cruising o ang island hopping. So pwede ra gyapon. So dili kayo napatay hope yan dati kaso na mo enter and then na-continue nato ni siya. Ang LGU this year unta na mahimo og balangay pag then atanda sa gira sa cost cutting ang tanan so almost tanan activity sa Balanghay Festival nga cancel dito siya. Ang nangabilin is ang kaning heritage related na yun.
So mo pas na uban nga wala. So mo nang natag diri padayon na pusta. Abi siguro sa uban nga wala man cancel lang. Ingana siya. So May 20 basig na ako may mga friends, May 20, 21, 22, 23. Mabalik po ang River Cruise. Mga by August siguro na po. Kaya na po tungod sa Abayan Festival. Then December we will be trying afternoon na po para dili. Explore tag punta na. Okay, so thank you so much, Ma'am Jet. Okay, so in relation to the celebration of ika-40th na di ay, Balangay Festival celebration, that is why nga gimugna po din siya ng activity karon nga para at least the whole month celebration of Balangay Festival sa Butuan is dili po siya laay, no? Though there are cancelled na mga activities, but then nanikabot po ng LGU nga makalingaw gihapon ang mga Butuanon people and of course ang atong mga guests. Okay, so ready na bang tanan? Ready. Na? First time makasakay og ingani? Dili na, naanay naglubok river. No, nagsayo na sa lubok. Okay, so basically ang atong bisitahon karon are only few of the areas selected by the city CAD nga mas much related to the Balangay, Balangay natong nga boat ug ang atong maritime heritage. No, first of course ang atong Barangay Pagatpatan, na doon sa pinakatumay nga barangay wherein we can able to witness and observe the kanang ganing sapiaw, the old fishing method used by Butuanon people long time ago and even until now. Then we have also the mangroves, ang atong mga nipa, kay nana sila yung mga beautiful behind the mga stories, unsa pa ilang mga vital role sa atong community. And atong Bansa Church ruins, makakita ngadto then tulo ka activity ninyo makita, knowing the story, kaduha is a demonstration of our kaning palagsing ug ang of course ang entertainment na puti sayo ngadto. Then ang ato pong pating wherein naka-display ngadto ang atong replica of the Balangay. And back to Agaw. Okay, so excited na bang tanan? Okay, so I guess ready na tanan. So let's start. Try to observe na lang ta sa mga every point nga makita ninyo, anything nga pwede niyo makita sa river kay since maganda ang atong boat banha man, so if it stop, ngadto lang ko maghatag pod sa akong spiel or information given to all of you. Okay? So pwede ba ta pwede mo mayog energy sa inyo? Yes! Isang malakas sa palapakan! Isang malakas na hiyaw! Woo! Very good. Okay, so let's start the Balangay River Cruise. Good morning everyone. Let's go, guys. Kasi wala tay sabad, wala samok. Pero sa 1950s, 60s, and 70s, o parts sa 1980s, wala kayo makita ng tubig diri kay daghan sila pulos-pulos. Yes. So diya po Pulos, tayo parang pangahoy ko sa una, sa bading. Okay nga ang point Magkalapit nato ko sa pulos sa una. value added sa atong mga logs. So export nato siya nga whole. Ug ang lain nga mga nasod ang naghimo og kaning industry. Wala na Ang ito tables, sa ang bading chairs, karang mga doors. Kita whole logs ang ato sa mahurot ang atong kahoy. So mo lang by 1986 total lagbang na siya. So kita na ni mga tubig diri. Wala na kahoy. So there we go. Start na, guys. Ano siya ang tulay? As you mentioned. Okay, so good morning once again. So, doon naman lang gitno. And of course, dili na ito kalimutan ang atong, what is the name of this bridge? Magsaysay Bridge. This is the first and the oldest bridge of Butuan. No, way back 1950s. Okay, so there's a beautiful story kung ano ang bridge, no? Before, wala mag-bridge, no, ang Butuan. So here comes, kining mag-friend, no, nga mga politicians nga nag-promise to construct a bridge daw kung mudaog sila ng eleksyon. Then, fortunately, nitaugban sila mo ito nga, naputangan tag-bridge diri in the name of the late President Ramon P. Magsaysay. O nang name after, no, the name of this bridge sa iyaha. But unfortunately, wala na siya naka-join sa inauguration because of the plane crash. So, katong Vice President na to nga si Carlos P. Garcia, siya na ang niani sa Butuan, May 19, 1957. So, mga 1953 to 1957, namugna ning atong first bridge sa Butuan, Magsaysay Bridge. Okay? So at this time, dili na siya allowed ang mga large vehicles nga mo agi diri. So nanatay second bridge mo na atong makapagal, and of course natay ikatulong nga bridge. Katong gitawag nga Afam Bridge daw, no? Natay Afam. Not only in Siargao but also in Butuan we have our Afam Bridge, no? Pero the original name of that is Agusan Bilay Dulag Bridge, no? That connects the two barangays, so Dulag and Bilay. Okay, so manang real name ano niya ha? So we have already 3 bridges no sa Butuan nga available. Okay, so but this is one of the most important, no? That also nga kanang nakauban sa mga Butuanon, no? Atong mga pining mga kapigulangan, no? Using this kini siya nga bridge na itong Magsaysay. Okay, so let's proceed now. PPA or the Philippine Ports Authority. Who used to be the ports, no, long time ago sa mga large vessels na to, mga cargo and passengers. According to my lola, nag-business sila og saging, no, going to Manila and Cebu. So mga banana shippers nila sa unang panahon, no, sa katong gamay ako. Gigamit nila ang PPA. Diri kita modunggo tanan, no, from Bohol, Cebu, diri ang mga passenger and of course katong mga cargo. So ang mga business sa mga saging, diri pud siya sakay. But right now, to nakaron sa nasipit. But kining atong PPA still operated pagihapon, no, especially sa atong marina. No, mga vessels na to going to the municipality of Magallanes. So gihapon na daking area. Kaya kung nagsakay mo part mga passengers. And of course mga activities related to the river, no, ang atong natay festival diri ha, for the information of everybody. We have our festival which being recognized and acknowledged by the LGU. Itawag ni siya o Abayan Festival, okay? Celebrated every third Sunday, every last Sunday, no, sa month of July. So diri na siya mag-ahimong tag-fluvial procession, no, in honor to the patron saint sa water, si Saint Anne for the good voyage and the patron saint sa water. Okay, so dati hapon na ilang area for the said celebration. Okay, so let's proceed now. Okay, so everyone, at this point, no, to your left, na tayo ma-observe ng mga, muna siya mga oil depots sa una, no, nga operated na karon. Ma'am Jet, correct me if I'm wrong, saan yung gamit sa mga katong pandiri mga oil depots sa... Okay, so meaning to say, very useful ang atong paano atong Agusan River long time ago, no? By having this kini siya nga mga construction nila sa oil depot. So gamit kaayo ang atong Agusan River. We have also here sa inyong right side, one of the largest number company no sa Butuan na pangalan niya is Richmond Company, no? Nagyan ani niya karon mga
no, sample nga as what on jet tags as kaganiha, nagigamit og highway ang atong river, Agusan River para sa mga logs. Pero since atong 1986 paglagban, so gibawal na siya, so makita na nato siya sa highway. Okay, so ang kanang mga logs, no, i-manufacture na siya into another product. So ang pinaka produkto nila mga plywood. Plywood. Okay, some of that woods also gina-manufacture po papel. No, like sa bislit na po ilang nagto pero unoperated na ang tiko. And ang diri po sa Magallanes ang posporo. Okay? Familiar mo sa Eming nga company? Ang Eming nga company ang tagian na ato, former Senator Enrile. Okay, so by the way, natay nakita, no? Have you observed na tayo sa passenger ng vessel, no? Na boat ato makita. Muna siya ang biyahe from Butuan to Magallanes and Magallanes to Butuan. Okay, so if you want to a shorter travel, no? Na one way lang siya instead of cutting trip no sa land travel, you can also avail po sa ilang kanang mga marina, no? Ang marina ang kanila nila karon. Let's go into the municipality of Magallanes. Ano baksis? I guess mga less than an hour lang ang biyahe nito from Butuan to Magallanes. Baksis. Ako nangatag sa palibra. Okay, to your left, you can observe, no, na natay mga vessels, no, mga cargo vessels. But before, dahil siya passenger vessels, no, naka-dry dock karon para sa repair. So, Butuan people are not just good in building boats, no, but also to repair boat, no. So, nasa ato diri na area nato sa Butuan, na nag-repair og mga large vessels. Okay, so mga kayo cost million na siya matapos nila. Okay, so gigamit po nila ang atong Agusan River, not just for the port, but of course, ang atong pong pag-repair sa mga vessels. So, naay mga taga-laing lugar, no, mga as far as pang Batangas, no, actually naka-experience ko diri, na-observing na naay a passenger vessel from Batangas na diri nagpa-repair sa ilang barko. So, imagine, so yan na di ay kabalo ita mag-repair mga dagkong mga vessels. So, that is also a unique for the Butuan, no, mga people, Butuan ko ng mga nag-repair ka. So, not just the vessel na po sa mga barge, so ang upan, visit na lang diri or contact diri to connect with the expert po sa pag-repair sa mga vessels. Okay, visit ka. Okay, thank you para mas dali na makakita. Okay, these are the sample of the barge, no, owned by a construction company dito sa Butuan, ang Ecoy Barco. So this is also the official color of their company. So nagimo sila ilang diri nga area in order for them to kanang sakay nila, no, mga heavy equipments nila na magamit ang Agusan River, no, na mas mapadali ang ilang pagbiyahe compared kung sila sa highway. So nagutang sila diri ang ilang area tapos sila available ng mga barge para mas mapadali ang ilang pagbiyahe sa ilang mga heavy equipments. Okay, also try to observe, no, natay mga bauto. Later na nato i-discuss yung mga bauto. You can also observe sapyaw na natay sample of sapyaw ngadto, but we have one sapyaw nga atong adtuon dito from the area nato sa Pagatpatan. Then some of you also may hapyaw, no. Hopefully natin makita ng mga isda ng ilang catch nila karon adlaw. Yeah.
Thank you. So welcome po dito sa Barangay Pagatpatan. Okay, so this is the last barangay na going to dito sa dagat sa Masaw. Okay, pakita na natin pag Masaw na nila. Gusto maligo ng diretso na. But anyways, we have now here the Sapiao. Okay, so you observe already along the way na nakita na natin ang Sapiao. But this time, experience ninyo ang pagtuhol o pagsakay diya sa Sapiao. No, unsay feeling nga mura kago sa fisherman. Butuanon fisherman, no? So karon makita nato unsay mga isda or any kind ng mga water inhabitants na pwede nato makita sa ilang na-catch to. Kasi oras mag-start ang catch nila, ang huli. Tadlaw, okay, so the best time daw para sa pag-catch of fish kanang mga tadlaw no kay mingaw man na siya time. So less ang disturbance na. So ang mga isda mo tubig na dito sa net. So if you observe, anay dako nga net diha, tanaw daw ninyo. Okay, kanang net mo na siya ang tulan sa mga isda. Okay, sa perch kanila sa river, a couple of hours tapos pagkauna na nila. Di na mo Dagan isda. Okay, this method, this fishing method, since by one long time ago, no? And even until now in our generation, makita pa gyapon nato nga naagihapon sa Sapiao. So it means that this kind of method is an effective no, and efficient way of catching fish. Okay, so since we are looking back to our past, atong mga butuanon sa unang panahon, nagahimo na ani og nagagamit na ati. So at least in our time now, nakita pa nato nga nakabalik hapon siya na. Ay, Jesus. So na siya. Kuya, kuya. Sa Sapiao. Dagan ang dakot ya. Unsa na? Dako? Dagko lagi. Ado ko kung kamang. Yes, for the share and everything. Unsa na isda ya bangus? Pantat. Hawan. So, isda sa bato niya. Sino po yung natanong ko kapitan? Hindi naman usually kapiraso. Unsa to ya? Tamba na. Tamba na gagmay. Dapat sila kaya. Kada kung sa ba? Uy, lami sa bahon. Ano gina sa bahon? So grabe guys, muna siya ang sa pangalan na Sapiao. Sapiao. Muna siya ang actual nila ni siya. So kanang mga nadira isda. Ya isda lang mga nadira sa net. Ah, okay. Oh. Pot. Dapat dapat eh. Ready na. Yes, from this fishing method no nga gigamit sa una, you can also observe nga nato yung mga mangroves no dili sa Pagatpatan, and also di nato ma-produce out from lipa. Suka, what else? Laksoy, very good. So muna akong gusto matunggan. Okay, so ang laksoy is a local Butuanon wine. Okay, para makabalong tanan natay local wine diri ang tawag nato is laksoy. Sa Manila sa ilahan to are lambalog po ang tawag sa ilahan, no ikat siya sa lubi. Okay, sa ang laksoy is actually ang iyang alcoholic extract niya no sa kanang intoxicating drink, i-funnel na siya into a container, isulod na nila for a period of time for distillation. After ana niya mahimo na dayon na siyang wine. Okay, so if you happen to taste that wine, ang lasa ana niya mura og vodka. Okay, mura siya vodka. No? Like, especially katong first yun ng patak niya, mas taas ang alcohol content ato niya rather than atong mas musunod pa. So, pagkato siya ang lamig na lasa. No? Kasi yung bunga. Mura kaong. Yes, Mura kaong, no? Okay, so aside sa nipa, nga gigamit para sa roof, no? Suka, we have also other product, Butuanon, no? Nag-manufacture na niya. Dito sa barangay, Babag. Okay, sa Agusan Pequeño. Okay, Agusan Pequeño is, usan na siya? Itawag na siya og small Agusan. Okay? Muna siya ang Spanish nga kuan sa Pequeño. Sa ngalan sa first tulog sa laksoy, first extract. Kanang pure pag yun, kanang 90% na laksoy. Oo, muna siya pinakataas na siya nga kuan kanang alcohol content niya. Like once siya kanang pag inom Asa ko, ano? kung kabuyon ka, pag inom mo, hindi mo sila sa mga. Manginit kayo, mag-wild tayo. Sa una kay talingaw man minom ko ang init kung kanang lain wine kung laksoy. Hindi yan mo makita mo na kung kabuyon ko laksoy. Okay, so aside guys, First extract na balik ang laksoy ang kanang isa Ah. Palanggan. Okay, so at least sa nadugang no na Butuanon language sa Palanggan. Okay, aside sa nipa, ang Pagatpatan, naapot ni sila ay deposit no sa atong methane gas or natural gas. Very good. First year high school ko sa una, this area is our kanang filtrate no, part sa among filtrate, and I saw in my naked eye gyud nga nisiga ang tubig. Which in fact, kanang atong deposits niya some of the community. Okay, na ako yung mga nag-use of that methane gas. Okay, so i-consume po ang uban sa mga taga-dihaa no, sa karon. So kung makita ang example na ay mga balay dihaa na directly nila gigamit yun ang methane gas. I-trap nila ito yung container, ibutan ang tubo, pagkapos sa ilang balay, sa mismong katong dosal, galing sa gasol sa plane, mako ilang gigamit. Okay, so gigamit nila para sa ilang personal consumption no, sa ilang mga balay. Okay, sa unahan dihaa, sa area dihaa na. Masaw, dito sa right side. Municipality of Magallanes, Agusan del Orbe. Okay, sa kining area, if this is Pagatpatan, sa akong left side, ang right side mo ni ang Giyasan. Very good. Lagat kayo. Okay, Giyasan, that's sa unahan na siya sa barangay Bansa. Okay, so this barangays, ng mga riverside barangays, dili ta pwede makasayod, makahibalo sa mga Butuanon languages, no? Ang mga old people diri, even young generation, they still been using our language no, in their everyday life. No, sa mga riverside barangays. That is why, i-part na sila sa usa ka akong activity of the Abayan Festival, no? Participated in the activity of Abayan Festival at mga riverside barangays. Okay, so kasi mga familiar sa itong mga riverside barangays, namely, Pagatpatan, Pequeño, Bading, Santis, Bansa, Agaw. Riverside, Agaw Riverside. Itos, Amparo, sige pata, upstream ta, Verduha, Florida, even Tungaw. Okay, so that are the example na sa itong mga riverside barangays na nakagamit yun, na-utilize nila ang atong river para sa ilang everyday life. Okay, so we're done here, so let's proceed now to the Bansa Church ruins. So pasaka na punta.
in Bonaparte, that is our municipal hall before Butuan, and became the city of Butuan as well. And right now, ano na siya? Station 1 of the PCPO. Okay, so ang the area, naabot na ito diha mga old houses, no? Especially katong mga in line to politics. No, kasagaran sa itong mga politicians, naabot na ito. So old houses and mga houses of the politicians located at Barangay Agaw. Okay, so isa po siya ka, present day Butuan ng mga settlement. Okay, so the original name of this church ni San Jose de Banza. No? Ang kining makita ninyo mga limestones mo diri are also parts of building the church. Ang ituhat niya sa una, they use this white egg para ma-connect ang mga katubat sa una to form and build a beautiful stone church, no? Sa mga revolutionaries. So, pasalamat rin natin si Banyan 3, no? The portion na lang din sa atong bell tower. So, wala ni siya, wala natin pwede makakang story of this place. No nga, we used to be the area na ginamit nila for the church. Considered to be as the oldest church in our region. Okay, so please remember always the dates, no? Kaya very important tayo na 1597 siya consecrated by Father. Then at the same time, nawala siya, giborn out siya, 1753. Nag-transfer siya sa Baong Magallanes, 1865. And at the same century po, transfer po siya sa Agaw as the present day. Okay? So aside from the story of this place, you will also experience on how to demonstrate our palagsing, making the palagsing. Sila nakapilaw ng palagsing. Okay, nakapilaw ng palagsing. So sa my main ingredients atong palagsing. Coconut. Kato yung pinaka-primary, pinaka-top of all ingredients. Kamuting kahoy. No, hindi siya kamuting kahoy. It's unaw. Ay, Ang unaw. unaw is actually a sagong flour. Kita nung Ay, sagong, oo. sagong yan sa pinit. Para papalapot. Okay, that's unaw. Okay, ginagamit or ginakaon na siya sa unang panahon sa mga Bukwanon, especially during war times, no? Katong naka-survive sila, nag-iwan na nila as rice. Yung supplement nila sa rice. Depende sa pagkahimo, no? Kaya usahin mo kung ano siya kanang mo. Upanos man na siya. So, nasa way of kanang pag-preserve anang unaw para sa ilang survival. Pagtaon nila for survival. Okay, so ang unaw, na natin sa ito, reach ta ng unaw diri na siya makuha sa lumbia nga palm. No, lumbia nga palm. Sa family of the mga palm, i-extract lang namin sa center, i-squeeze, ipahuga, and that's our flour. Okay, that's the main ingredients sa atong Butuan delicacy. Very unique ha. So dapat kita as Butuanan people, we know what is our delicacy, no? So somebody will ask us, we have to be proud to say nga, palagsing ang tawag, okay? Pareho siya sa mga budbud, no? Same as budbud, but it's a different way of cooking and it's a different ingredients po, okay? Ang budbud wala na siya, kanang malagkit na siya, pagkas ng gamit. Some others also nag-ibog mga kasaba, but sa ato sago ang ato din yan. Okay? So excited ba ang tanan na makahimo ang saon? Excited. Para puro kaon lang, no? At least we also know how to make our Delicacy. Is it presented to the pamilyon? Kasi sa buod na. Kasi ang musul kaya, kasi naadaw daga. Kung stop like before we continue, can we have one representative from the BCG? Wala please na kayo participation. Wala na. Kaya wala naman sa hapon. So, para ako lang sila. So, upat ka po ang makapalo sa inyong vivo. Share na lang. Share daw sila. Share daw, sir. Okay, sige, start. Manghirang, manghimo. Hindi ko na kumatin. Yung ingredients sa palagsing, nakay, babango, yang coconut. Babaho ang tawag sa yaang coconut. Okay, nakay, wow, sugar, kunaw, kay kunaw, man kunaw. So, pero okay na. Ito na, this is a flour. Sa main ingredient. Sago. That's actually the smell of the smell. Ako na yung kunaw, hindi ko gustahan yung babango sa ingredients. Ang first daw, ang babaho. Pwede ang coconut ang kita sa inyo. Okay. Tayo, ano marayo eh. Then add coconut. Yan. Then add sugar. Add Iguan sugar. ang sugar. Add sugar. Depende sa kanang isa, so nakalipat ito ka ng okay, so iguan kayo siya sa You look like. depende kung sa iyo kapis tayo wala depende sa iyo. So, kumain mo kuha, hindi mo na siya kumutol. Okay. Dito mo tumot. Ano man ang tumot? Okay. Dami siya tumot kayo siya tumot. Na si service chief tumot tayo tumot. Ako mo yun siya, oh. Yes, ako. Tumot siya para ma-mix properly no ang kanang ingredients, no? Okay, okay ba? Juicy na siya. So, okay na kung juicy. So, others use one hand sa pagkumot, but sa service chief pagiging din. So, one tayo very important. Sabi ni shirt tayo niya work. Okay, sige next day. Ibang i-add ang imong kunaw. Unaw. So, the last ingredient ang unaw. So, unaw, yung pinakamuto na unaw. Ayan. Para sa sorte kayo magiging pamaki. So, ang yung pamaki, yung mga fingers, yung pamaki. Ang banta ng kapag yun, ang pamaki, ito gamit. So, dapat natin music background, ang hindi kumot-kumot sa dami pamot. Ayan. So, grabe nung ingat. So, kasimple ang pagkumot sa tubo patuloy kasi. Pero naghatag siya kung dami na nasa. Okay, so next na. Pag kumana ka, hindi mo siya ibutan sa imong dahon. Okay, so after that, iputang put on. Pwede lang isa na kutsara. Dahon, may parang nagis. Okay. Kung ganda na tayo, yung mix po. Expert din yan pa. Automatic. Tapos ano ito? So, ipan pa yung kanang siya, yan natin yan. Then, ipon tayo niya, yan. Then, tapos, ano yan? Kunya na, pag humanin pa ang pagkabuhat siya. Ah, okay. Para, yan ang avoid sa pagkanang gawas sa malamig niya sa sulod. Yung order niya, then yung ano, yan. Paris na. Puto na yan. Okay, ang follow-up na nan, is everybody lang na yung voting from the ingredients. Para ila beauty bank. Sige. Tali siya. Then, tinali. Mapilok sayo dito nga. Mapilok sayo. Kulog ka ba dito? Very good. Isa silang Okay. So that's the basic no, sa pag-fold para di gawas ang iyang pulot.
or ang iyang meat niya sa siliba. Then itay together. Bulay. Cabbage. Okay, so everybody's following. Very good. Okay, so this time, pag na-fold na siya, kato na pong mula PC na made from banana leaf apple. Ay, pero itay mo ano? Ito na lang. Itay ko rin kasi ano siya. Itay mo. So, alit naman sa akong palagsi. Tulo 20. Tulo 20. Narate. Wala ko na sila. Wala na sila. Ito ka na. Wala. Ito siya ising cake. Okay, nato siya. Tubig ka na niya. Pinaka-tapos gid siya. Okay. We have the finished product. So, palapas dito din. Wala pa nilabas ako. Okay na ba? Okay na kaon. Okay, sir, when we take for Abot ko for 1 hour. Kasi hindi na natin. okay, so, Big-big. Nagtibig-big siya ang gahimo sa palagsi na nagtudlo sa mo, guys. Lami ka. Thank you, tibig-big. Yummy. Thank you so much, dancers. What is nakaluto na muna kasayo ko. Diba? Si hi, madam. Nag-life is life. Pwede rin piliin yung pangamit nila. Nag-life is pa madam. Asa siya country lang? Czech Republic? From Czech? Diba? So let's gather first no, the for an information given by the site. So welcome to Barangay Bading. Okay, Barangay Bading. Tagal Bading. Ano siya mga Bading sa diya. Okay, so there is a Barangay Bading. We can ang atong replica of the balangay, the Butuan boat was displayed, no? Kinisiya mo, in front of you is the replica of the balangay or the Butuan boat. The voyage of the balangay refers to the modern day or the several modern day expedition, no? Led by Arturo Valdez, katong undersecretary sa USEC, no? Siya ang nag-lead sa kaya ng Pinoy, together with his team of explorer, kato po niyang mga kauban. Sila ang nag-retrace sa Philippine route, sa ancient Philippine route, no, para matrace nila ang kung tinuod na gid ni layag kung traverse ang atong balangay sa unang panahon from Butuan for the Philippines nilibot sa Southeast Asia and back to the Philippines, and it was successful. Started in 2009, 2010, 17 months sila nga naglayag, no. The navigation, the team navigated without using modern instruments, no. Wa sila motor, wa sila kanang mga equipments na mga moderno, no. They are actually relying on the traditional instrument like observing the formation of the stars, the wave pattern, and katong palain, wind, of course, ang layag. So, kabalik sila, sa ikaw, ka. Okay, so kanan ang ilang gigamit, niabot sila og 17 months sa ilang journey. Successful po nilibalik diri sa Butuan. And this is very important sa ato as Butuanan people because kini siya ang naka-retrace yun sa ancient Philippine route na to, no, using the replica of the balangay. And this has been considered, itong atong balangay is the Philippine oldest watercraft, excavated and found in the Philippines in the whole Southeast Asia. Okay? And kini pong voyage, no, ang ilang pagkandak sa voyage is actually aims to celebrate our national pre-colonial maritime heritage na to. And also the seafaring skills nga atong nakuha sa atong mga Austronesians ancestors. Okay? So to fully appreciate, no, o experience na to, even dili siya mo agi sa suba o sa water, why don't we try to visit, no, inside and take picture para natay fulfillment sa atong visit po diri. So yun nga proceed dito tayo.